Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang buong araw ninyo? Kamusta po yung paglalakbay nyo ngayong araw na to? Baka po marami po sa inyo medyo napagod, nahirapan sa maghapon, no? Marahil yung iba po napaka-busy kasi um, ito po yung pangalawang araw ng pagpasok ng mga bata at pasukan po sa trabaho. Napaka po talaga, napaka daming kailangan gawin. Kaya ngayon pong gabing ito, bago po tayo magpahinga, bago po magwakas yung itong araw na to, balikan po natin ang salita na nanggagaling po sa um, Colossus chapter 3 verse 15. Sorry, excuse me po. Kaya bago po lahat, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa maghapon na binigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, na ligtas po kaming gumalaw, ligtas po kaming umuwi, ligtas po kami sa lahat ng bagay. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil alam po namin, nakasama po namin kayo sa buong maghapon, sa buong araw. Kaya, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan, bigyan niyo po kami ng kapahingahan ngayong gabi. At sa aming pag-aaral po na iyong salita, buksan niyo po ang aming puso at isipan. At sa aming pagtulog, Panginoon, bigyan niyo po kami ng tamang pahinga para sa kinabukasan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, no, sa patuloy na pakikinig. Nakikita ko po na dumadami na rin po yung nakikinig sa atin sa ating YouTube at saka sa ating Facebook. Patuloy niyo po sana pakinggan o i-share sa mga kaibigan ninyo itong daily devotion natin. Kaya simulan po natin ang Colossus sa pagbabasa ng salita na nanggagaling po sa Colossus chapter 3 verse 15. Sorry po. Nalilito ako. No? Paghariin ninyo sa inyong mga puso. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa at dapat din kayong maging mapagpasalamat. No? Tanong ko po sa inyo, sa maliliit na bagay po ba o sa malalaking bagay kayo po ay nagpapasalamat po ba sa Panginoon? No? Napaka-importante po nun. Ang isa po sa mga pinakamalaking hamon sa akin yung word na contentment, no? Yung pagiging kontento. Pero ako lagi akong nagiging witness ng testimony ng mga tao sa paligid ko, kahit kay tatay, kay Ian, or kahit sino pa man sa buhay ko na mga talagang matagal na pong merong relasyon sa Panginoon. Lagi ko nakikita na kahit sa maliliit na bagay o sa malalaking bagay, kahit ako po, na ako nakakaranas din po ako nito, talagang sobra silang nagpapasalamat. Ako din po, sobra din po ako nagpapasalamat. Kasi minsan hindi ko ina-expect yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa buhay ko. Marahil ito ay sa ginagawa ko, o material na bagay, o sa pamilya namin, talagang mabuti ang Panginoon eh. Kaya dapat matuto rin po tayo magpasalamat. Kasi pag nagawa po natin yun, ito po yung isa sa mga pundasyon na yung pagiging kontento. Pagiging kontento sa mga bagay. Kaya ako, ang isa sa pinakamalaking panalangin ko talaga, magkaroon ako ng ganung puso na makontento. Medyo may mga bagay po sa buhay ko na medyo may pagka-material pa rin po. No? Kaya ngayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat ulit. No, habang sa pagwawakas ng ating araw, may pagkakataon tayo para suriin ang ating mga puso at alalahanin at paalala ng Colossus chapter 3 verse 15, maging mapayapa at mapagpasalamat tayo. Sa kabila ng anumang nangyari, maghapon, ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Ang talatang ito ay nagtuturo po sa atin ng patungkol sa kapayapaan ng Panginoon Jesus.
itong kapayapaan pong to ay may kaugnayan sa ating pagkakontento. Pag natutunan natin magpasalamat magpasalamat kahit sa mga maliliit o malalaking bagay, matutuklasan natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat pagkakataon. Kasi doon po na ipapakita yung bang sinasabi na kayo lang po, Panginoon, ay sapat na. Diba? Kasi ang pagkakontento kasi, no, hindi lamang isang tugon, kundi isang ugali na nagdadala ng mas malalim na kapayapaan sa ating puso. Kasi pag natuto po tayo na panghawakan o natuto tayo na magpasalamat sa lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, matututunan natin, nabubuksan yung puso natin sa mas mapayapang bagay. Kasi wala po tayong ibang hahangarin kung hindi siya lang. No? Marahil may mga bagay po sa buhay natin na para talagang wala tayong kawala. Ang pagiging mapagpasalamat naman kasi hindi po ito laging sa mabubuti, no, na nangyayari sa buhay natin. Posible din kaya may nangyayari po sa atin kasi para matutunan po natin talagang kumapit sa Panginoon. Kaya ito yung mga bagay na dapat na pinagpapasalamat natin kasi may natututunan po tayo sa mga sitwasyon na yun, sa mga hamon ng buhay, sa mga alalahanin ng buhay. At ang kagandahan pa po doon, pag tumugon ng Panginoon sa lahat ng ating hinaing, sa ating mga manalangin, pinapakita niya na kumbaga, hindi maiksi ang kanyang kamay o hindi limitado ang kanyang kapangyarihan para abutin tayo sa pinaka madilim o malalim na sitwasyon ng ating buhay, no? Hindi lang po kahit nga po sa mga magagandang bagay, ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Kaya matutunan po sana natin magpasalamat sa maliliit at malalaking bagay, no? Higit sa lahat, maging kontento sa kung ano yung ibinibigay ng Panginoon sa buhay natin. Maging mapagpasalamat tayo sa maganda o hindi dahil alam natin ang Panginoon ay kumikilos sa buhay natin. Okay po? No? Tanong po ngayong gabing ito, anong mga biyaya ang natanggap mo ngayong araw na nais mo ipagpasalamat sa Diyos? Ano po ba mga biyaya na natanggap niyo ngayong araw na to? Ako, marami akong naiisip. Pero mas gusto ko po sagutin. Ako, yung tipong gumising lang ako yung nakagising lang po ako ng panibagong umaga. Yung humihinga ako. Worth it na yun. Biyaya ng Panginoon niya na buhay pa. Yung makausap ko yung magulang ko. Yung makakwentuhan ko yung mga kaibigan ko. Biyaya yun. Yung makakain ng 3 hanggang 5 beses sa isang araw. Diba? Biyaya po yun. Yung makapag-merienda nga lang po ng pakalaking bagay. Higit sa lahat, ang pinakamasarap siguro ipagpasalamat ay yung biyaya na ibinigay sa buhay natin. Yung buhay na walang hanggan. No? Kaya ngayong araw pong ito, salamat sa Panginoon dahil alam ko na yun. Itinawid na naman tayo ng isa pang araw. At looking forward po tayo sa kinabukasan. Kaya ngayong gabi tayo magpahinga, pero bago po yun, ito po yung konklusyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin natin ang kapayapaan at pasasalamat ay magkaugnay, maghahan-anhan niya. Kapag natutunan natin magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay, mas nagiging malinaw sa atin ang kanyang kapayapaan. At na nagtatanggal, no? Nagiging malinaw ang kapayapaan ng kanyang kapayapaan at nagtatanggal ng ating mga alalahanin, no? Kumbaga sinisecure ng kapayapaan ng Panginoon yung mga alalahanin natin, no? Yung mga hindi natin alam kung paano sasagupain. Inaayos ng Panginoon yung puso. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, kausapin po natin, Lord. Manalangin po tayo na tulungan tayo sa araw-araw. Tanggalin niyo yung mga alalahanin natin. Marahil magkakaroon pa rin tayo kasama po sa buhay. Pero
dapat alam po natin kung saan po tayo huhugot ng pag-asa at ng kapayapaan sa Panginoong Hesus. Okay po, tayo po'y manalangin, no? Aming Diyos, maraming salamat po sa biyayang natanggap namin ngayong araw na to. Salamat sa iyong patnubay, proteksyon, at mga aral na aming natutunan na may patuloy naming maranasan ang iyong kapayapaan habang kami ay magpapahinga ngayong gabi. No? Pagpalain niyo po ang aming pagtulog upang maging handa kami sa kinabukasan, bagong bukas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo bukas. God bless you po.